Alam niyo mga kaibigan, meron po akong napanood na video ni John Doe na kung saan ay sinabi niya na gusto niya daw pumasok sa aking programa kapag ako'y mag-live. Nagtataka ako, noong Friday, hinihintay namin na may pumasok na taga punto por punto pero wala kaming nahintay. Sayang lang kasi ngayon nakabakasyon po ako. Kaya wala po ako dun sa bahay. Hindi po ako kasi makapag-live dyan do. Pero next year, Brad Jando, hinihintay ka namin ng team ng Expose the Truth. Sana pumasok kayo. Kahit sino sa inyo. Hinihintay namin kayo. Pumasok doon po sa Expose the Truth. Pag ako'y mag-live, patunayan mo na talagang papasok ka. Kasi itong si John Doe, yung kanyang video, ito po mga kaibigan, panoorin po natin kung paano siya manlait. Nilait pa niya si Agustin Taliser. Ang MCGI si yung gano'n ng mata. Taliser oh. Sabihin mo kay Taliser na na iparedy si SLTV at pag nag-live siya papasukin ko siya. Tapang, abangan ko yung mag-live muli ito si SLTV. Papasuyo ko yan kay Taliser, Agustin Taliser, para pasukin natin yung live ito. Tingnan ko kung talaga bang makikipagtalakayan sa akin ito. Kilala mo pala ako, ha? Sige, pasukin kita. Abangan mo yung abangan ko yung next live mo, papasukin talaga kita. Pangako ko yan sa'yo, okay? Pero ito mga kaibigan, mga kababayan, hinihintay namin pumasok yung mga taga punto por punto, o si Wendell Talibong o si Gabriel, kahit sino sa inyo, kapag ako po yung mag-live, sana ipasa po ito ni Agustin Taliser para malaman po ninyo, at tignan natin kung totoo nga kayong papasok sa aming live. Mga kaibigan, mga kababayan, hinihintay po namin kayo, no? Sabihin nyo lang kung ano po yung gusto po ninyong pag-usapan po natin. Okay kami. Handa kami sa kahit anong usapan, no? Mga kaibigan. Baka gusto nyong pag-usapan natin kung sino o ano ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Katoliko ba o iglesia ng Diyos? Yan, patutunayan ninyo yan. Tindigan nyo yan. Gabriel, tanging ikaw ay ex-MCGI, di patunayan mo na mali ang MCGI at tamang katoliko, kaya ka umalis dyan. Yan. So, sana po ay umabot ito sa taga punto por punto o kay John Doe. Kahit si John Ray, meron pong, alam nyo mga kaibigan, mga kababayan, meron pong binigyan ng reaksyon itong si John Ray na aking video. At pinamamalian po tayo tungkol po doon sa sinabi ko na yung pag-lehens na yan, yung instant healing na yan, gaya yung ginagawa ni Darwin Gitjano na exorcism, mali daw ako doon. Sapagkat inutos daw ni Kristo ayon po doon sa Mateo 28, 19 hanggang 20, inutos daw ni Kristo sa mga alagad at humayo sila at gawin nilang alagad ang mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at pati daw exorcism, sabi ni John Ray, mga kaibigan, pati daw yung exorcism ay inutos daw ni Kristo na gawin ng mga apostol. Kaya umabot daw sa mga pare, kaya yung mga pare daw meron silang exorcism dahil yun daw ang utos ni Kristo. O heto, mga kaibigan, yung sinabi ni John Ray, akala mo itong si John Ray, magaling din subukan mo kaya pumasok sa sa programa namin para patunayan mo, John Ray, patunayan mo na isa sa mga inutos ni Kristo ay yung exorcism. Diyan po sa Matthew 28:19 hanggang 20. Hinihintay ka namin. Patunayan mo na si Kristo ay nag-utos ng exorcism.
Diyan po sa talata na Matthew 28:19 hanggang 20. O sige nga, tindigan mo yan, John Ray. O ito yung video niya, tignan natin. Hinihingal ko. No, Matthew 28:19 and 20 para makita natin ano ang utos ni Kristo sa kanyang mga alagad. Dito mga Sige, kapatid. tingnan natin kung may Kaya exorcism dyan. tumayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Aha. At bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa ang dating Biblia po nito, na ituro ninyo sa kanila at kanilang ganapin. No? Ale. Ipinapaturo at ganapin ang lahat ng mga bagay na itinuro o inuutos ng ating Panginoong Jesucristo. So lahat ng mga bagay na ipinaturo at iniutos ng Panginoong Jesucristo dapat daw ipaganap sa mga tao. At isa na po dyan ang exorcism ministry. Tingnan mo, itong mga taga-punto por punto, kung ano-anong katha ang sinasabi po nila, Miguelito, hinihintay nga namin ni kapatid o kaibigang chef nung Friday para makapasok. Wala pala siyang account sa YouTube kaya hindi nakapasok. Tapos sabihin niya, hindi daw natin pinapapasok. Sabi ko nga sa kanya, kailangan meron kang account na YouTube para makapasok ka. Akala mo kung sino magaling. Sabi niya, basta pasa mo sa akin yung video mo at ako na bahala. Hindi nakapasok. Ewan ko lang kung talagang hindi nakapasok o alibay niya lang, no? Hinihintay namin mga kaibigan, mga kabayan. So, sana po mga kaibigan at mga kapatid ay alam nyo, ang programa natin sa Expose the Truth, tayo po'y naninindigan sa ating mga pinapalabas dito ay katotohanan. Sapagkat sa Biblia po mga kaibigan, hindi po Iglesia Katolika ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit saan mo tanungin, kahit sa Google, kahit sa Biblia, hindi Katoliko ang itinatag ni Kristo na Iglesia. Bakit? Kasi wala sa Iglesia Katolika yung tamang aral na ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Yung exorcism, wala yan. Hindi mo kaya tindigan yan. Hindi mo kaya tindigan yan. Sinasabi ko sa iyo. Hindi mo kaya tindigan yan. Doon sa Matthew 28:19, kasama sa itinuro ni Kristo na ipinag-utos na mag-exorcism ang mga alagad. Sige nga, asan ang tinuro ng mga alagad na exorcism? Sabi nga ni Kristo, ang gagawin ng bulaang propeta para ang mga tao ay malinlang, gagawa si Satanas at ang kanyang mga bulaang propeta ng mga dakilang tanda. Na alin po yon? Yung gagawa ng kababalaghan. Tulad yung exorcism ninyo. May inutos ba ni Kristo na ganyan? Sige nga. Kaya mo bang tindigan yan? Diyan re. Yan. Hinihintay namin kayo. So, hanggang dito muna mga kaibigan, mga kababayan. Sa next year siguro, pagkatapos ng Disyembre, kasi nakabakasyon po tayo, wala po tayong malakas na internet, mahina po, kasi nakadata lamang po tayo, hindi naman po pwede sa live ito, no? So, sa next year na siguro, sa January na siguro, mga kapatid, kapatid na Jared, kapatid na Milo, kapatid na Romel, yung mga iba pa, mga kaibigan, si kapatid na Dalton. Siguro pagpatuloy natin yung ating talakayan dyan po sa Expose the Truth, yung mga bagay na dapat malaman ng mga tao. Kumusta po kayo at magandang araw sa inyong lahat. Kaibigan Miguelito, hinihintay ka nga namin pumasok para tindigan mo yung iglesia mo. Patunayan mong totoo. Hanggang sa muli po.